namamatay. Yan, nakagandahan. Kapag halimbawa ang ating mga damo ay maagapan po natin ng pag-i-spray ng ating herbicide. Kaya makakamenos po tayo ng ating trabaho sa ating kalamansi. Yan, yung ating mga nasa ilalim, yun po ang ating natanggal ang ating pong bagay. Pero basta tatamaan lang po siya ng ating herbicide, mga katribya, Magandang buhay po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw, magandang gabi, anong oras po dumating po ang ating pong vlog po sa inyo pong lugar. Ang ating hangad ay sana nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat. At sa mga bago natin subscriber, welcome po kayo. At pati na rin po sa ating nanonood sa Facebook page. Ngayon dito po tayo sa ating pong kalamansi. Update lang po natin yung ating in-spray ng damo. Ilang araw po ang nakakalipas, eto na po yung mga damo at patay na siya. Yan, unti-unti naman po uli siya mga katribya na namamatay. Yan, nakagandahan. Kapag halimbawa ang ating mga damo ay maagapan po natin ng pag-i-spray ng ating herbicide. Kaya makakamenos po tayo ng ating trabaho sa ating kalamansi. Yan, yung ating mga nasa ilalim, yun po ang ating natanggal ang ating pong bagay. Pero basta tatamaan lang po siya ng ating herbicide, mga katribya, mamamatay siya. At wag lang po talaga yung madadampi lang o maaanggihan, hindi siya mapapatay. Ito yung ating tinatanggal. Lumalaki na po yung ating mga buko. Bunga po yan ng malakas na pag-uulan ng mga nakaraan itong Mayo. Ito ang magaling din magbaging ito. Yan mga preview. Yan, kahit patay na siya nagbabaging pa, basta't masasawsaw po sa lupa yung kanyang stem, mag-uugat na. Malaki-laki na rin po itong ating halawin. Meron tayong halawin sa ating kalamansi. Ito ang ating ginamitan ng organic fertilizer. Hindi po siya nag-inda itong nakaraang El Nino. Eto, at may mga bunga siya. Meron tayong mapipitas na natili ang presyo na mahigit 2,000. Tanggal tayo, linis mga katribya. Hindi po tayo rito natapos ng ating pag-i-spray. Ito po yung sinasabi namin mga katribya, yung ating kalamansi nagkakaroon siya ng ating sangantuyo konti-konti lang kumpara po natin noong tayo gumagamit ng synthetic na abono. Pero dahil dyan, ang laki po ng improvement. Ayan, no?
Oh, ba maganda-ganda ang bunga nitong ating puno na ito. Lalo'y sa susunod, lalo mas maganda ang ating maha-harvest. Madami lang mga langgam. Mga ilalim na hindi natin na spray damo. Buhay siya. Ayan, magpapahalo na rin tayo nito ang ating kalamansi. Ayan, malaki na po yung mga gasaresa. Hindi pa natin ito nalalagyan pa ng ating abono. Susunod na uli ating herbicide. Tayo muna nating mamatay. Yung ating hinuli po, dami na po niyang usbong, oh. Yung ating bagong tanim. Kaya po sa kalamansi, mga katribya, hindi kayo talo. At alam nyo lang ang inyo pong gagawin. Alam lang ninyo po yung pataba na inyo ilalagay. Yung nagtatanong sa atin, ano raw ba ang magandang pagpapabulaklak sa ating pong kalamansi. Ang ginagawa po natin na pampapabulaklak dito, yung organic fertilizer. Yun po ngayon ang gamit natin. Hindi na po tayo gumagamit ng synthetic, lalo na po yung triple 14. Dalimutan na po natin yon. Siyempre, kung ano po yung kalamansi o yung pataba na kung saan ay nagiging maganda ang epekto sa atin, ba't ka pa kailangan magbago ng brand, magbago ng iyong gamit? Kung hiyang naman ang inyong kalamansi sa patabang inyong ginagamit. Pero pagka ang kalamansi ninyo, naglagay kayo ng abono, pagkatapos nanilaw, ibig sabihin, hindi po hiyang ang kalamansi ninyo sa abono yung ginamit. Kailangan na ninyong magbago ng brand. Ganyan po ang pag-aaral. Hindi po yung kung ano yung inyong nakasanayan, doon na lang tayo. Kaya maganda rin po talaga tatanong-tanong tayo sa mga marurunong, sa mga mayroong alam, experience. Hindi lang tayo doon sa ating sariling naintindihan lang. Kaya sasabi-sabi, sabi ni ganito, sabi ni ganon, mahusay do yung ganong abono. Tapos ginamit po ninyo ang inyo namang kalamansi sa halip na bumerde, nangyari dumilaw. Kaya mahirap yon. Kaya maganda daw, tatanong ka talaga doon sa marunong, sa marami nang naging karanasan sa pag-aalaga ng kalamansi. Dahil po mga bukong mga maliliit, mga buo siya. Hindi kagaya po noong mga nakakaraang tagaraw, ang ginamitan natin siya ng ating synthetic, ay mauobligado kang mag-spray palagi. Tama yun, sabi ni tatay. Minsan
Isang araw lang ang pagitan ng kanyang pag-i-spray, sisira pa. Eto, dami na naman uling bulaklak na lumabas, oh. Kaya hindi humihinto po kabubulaklak ang ating kalamansi. Ayan. Bunot-bunot. Tanggal-tanggal ang ating paging. Kaya nalinisan na. Okay na uli. Mahirap lang dyan hindi nyo po maaagad. Kaya hindi na agad, nga, oh. Pero talagang lugar na ang dami magbunga, oh. Kaya pagka maghahalaw tayo, may mapipitas at meron tayong mapipitas. Lahat ng inyong presyo ay inyong tatamaan. Ito yung sangang tuyo. Aha. Nalusatan tayo ng kalamandarin ito. O yan, oh. Iba ang kanyang sanga. Tsaka malapad ang dahon at mahabang tinik. Hindi natin nadala po yung ating gulok na pantanggal ng kalamandarin. Kapal ng bunga, oh. Puno, oh. Ito. Pag pinahalaw natin ito, makukuha na yan, oh. Halos ganyan lang po ang mga kalamansi sa palengke. Agad na agad pa. Kailangan natin tanggalin ito. Hindi mo ito tinanggal, ilang araw lang babalutan na naman ng baging itong ating kalamansi. Kaya inaaga pa lang natin ito. Pag-aalaga mga katribya, matyaga lang tayo. Huwag lang yung nakikinabang tayo, hindi natin inaalagaan ang ating kalamansi. Hindi rin po maganda yun. Kaya kailangan bibigyan tayo ng kalamansi ng bunga, ng harvest. Bigyan rin natin po yung kaukulang para sa kanya. Haba nito. Talagang maakit talaga sa kalamansi ito, oh. Yan ang gustong gusto ng kalabaw. Hindi mo kasi po pwedeng
spray yun to ng kalamang herbicide pag nandito sa kalamansi. Tatamaan po yung mga dahon, saka mag-iinda siya, sasaktan. Ayun. Bagay, alis, finish. Ang ganda sa kalamansi mga katribya. Hindi ka tali, makakagawa ka pa ng iba natin trabaho basta't ma-herbicide nyo na siya, malinisan, nabunot na yung dapat bunutin. Okay. Diyos pa. Shoutout natin yung madalas po na nagko-comment. Meron tayo uli pong isang kaibigan doon sa Facebook na bitter sa atin. Wala naman tayong kasalanang ginagawa sa kanya. Hindi lang natin nasagot yung kanyang tinanong. Puro daw pagkita ang ating inaatupag. Excited pa siya noong isang nagbablog sa kalamansi at mabuti pa raw daw yun. Go ahead. Kung saka naiinamad, doon ka. Wala naman problema sa atin yun. Pero kung lahat ng inyo pong mga i-comment, magtatanong, sasagutin natin. Hindi naman lahat po na kung nakatutok tayo sa pagsagot ng comment natin sa YouTube. Hindi mo lang niya inisip na malay niyo baka hindi pa nabasa yung tanong. Actually, hindi ko naman alam yung tinanong niya. Hindi raw tayo nagsasabi ng mga gamot na ginagamit. Hindi lang siya marunong bumasa ng ating comment. Gusto niya siguro direct ang sasagutin ko yung tanong niya sa pamamagitan ng vlog na magsasabi ako ng mga brand ng mga gamot. Hindi po tayo endorser, mga katribya. Gusto po nating malaman kung ano po yung mga gamot natin ginagamit sa ating pag-i-insecticide, pag-i-herbicide. Basahin po ninyo comment. Nilalagyan naman natin doon. Nagtatanong sa atin kung saan ba kayong ating inventor, kailang paggawa ng abono. Okay, basahin nyo rin, nandun din po sa ating comment. Sa Barangay Kaalibambangan, Cabanatuan City. Nandun yung ating paggawa ng abono ni Sir Marvin. Direkta kayo doon. Para lalo tayo, marami pong mga farmers na magkaroon ng interes, katulong. Hindi tayo manatili doon sa synthetic na ginagamit natin, nakasanayan na. Nagaling pa sa ibang bansa, napakamahal pa ng pataba. Pagkatapos ang resulta naman sa ating tanim, lalo pang sa halip na gumanda, pumapangit. Ito, tanim ng sili, panigang tong kabila.
tsaka ng talong. Kaya doon po sa nagtanong sa atin na hindi raw natin sinasagot yung kanyang katanungan, magko-comment na para do sagutin lang pa kumita ako sa kanya. Kakamali ka, brother. Kung gusto mo malaman mo yung inyong hinahanap o yung details sa pag-aalaga ng kalamansi, pati doon sa gamot ating ginagamit, punta ka sa farm, punta ka sa amin, Barangay Entablado, Cabiang Nueva Ecija. Makikita mo yung hinahanap mo. Wala akong sisingil sa'yo kahit na magkano. Maswerte ka pa pagka may bunga ka ng aking magic fruit, magkakaroon ka pa ng magic fruit na bunga. Pangako ko sa iyo yan. Taka sa ating farm. Pero kung halimbawa mag-i-invite ka sa farm mo na pagkalayo-layo, tapos lahat ay ililibre ko, pati gastos ko, pati gasolina ko ay libre lahat, napakaswerte mo naman. Gusto mo lang na makinabang sa akin yung kaalaman natin, tapos ayaw mo naman gumastos. Ang gusto mong gumastos ako, swerte ka. Pero mo, nasa akin yung idea, pupunta ako sa iyo, sino ka naman para kupuntahan ka? Nakaka-trivia. Yung ating pong mga kababayan, yung mga nasa malalayo na nagre-request diba? Yung ibang mga pumupunta nga rito, may taga Visayas, mayroon pa taga Mindanao, nagpupunta, gumagastos para umbalan po ng ginagamit natin, paraan ng pag-aalaga. Gumastos sila. Ikaw naman, gusto mo naman sadyain ka sa bahay mo. Tapos pagka halimbawa hindi na nasagot ang iyong tanong, pakinabang lang daw ang gusto ko. Bitter ka nun, wag ganon. Yun ang hindi po maganda sa tao. Gusto mo lang ikaw lang makinabang, ayaw makinabang ang kapwa mo. Kaya umisan, mga katribya, hindi tayo nagkukan dito ng ating mga gamot na ipinakikita sa ating pong vlog. Ito yung klase ng ating gamot, sinasabi. Ito yung ating pong gamit sa fungicide. Gamit po nating kung ano, yung mga templada. Hindi po ganon. Kung gusto po natin malaman kung ano po gamot natin, magbasa po tayo ng message, magbasa po tayo ng chat. Nandun naman nilalagay natin pati pagtimpla. Kulang na nga lang ako na mag-spray ng kalamansi ninyo makikita nyo po yung ating nilalagay na notice dun. Pati yung ating pong ginagawa nandun, nakalagay na po dun sa vlog, mga katribya. Hindi lang sinagot yung kanyang tanong wala raw kung kita kaya hindi siya sinasagot. Ano mali mo naman kung nabasa ko buhay yung chat mo sa YouTube, mapanghusga yun. Tapos magkukuha pa siya doon sa vlog, nagtuturo siya na mabuti peke kay ganito, doon ka, ano ba problema doon? Walang problema doon, doon ka masaya, supportahan ta ka. Meron pa nga nag-chat sa akin maganda pala nasa tabing ilog yung kalamansi. Siguro mas maganda, sabi nung nag-chat doon sa YouTube, sa ilog na magtanim para mas maraming bumunga, mas maraming ma-harvest ng kalamansi, sabi nung isang pilosopo. Sagot naman natin, mas maganda kung sa kang masaya, suportahan ka at suportahan ka, suportahan kita. Kung gusto mo magtanim sa ilog, magtanim ka. Tingnan natin kung ano mangyayari doon sa kalamansi mo tinanim sa ilog. Mayroon mga ganun taon na mga hindi nag-iisip, yung bang makakomento lang.
yung hindi naman makakatulong eh. Parang time consuming, bawas oras. Hindi man natin alam kung nagpapapansin lang. Minsan mayroong ganun mga komento. Tama naman yung ibang mga sabi natin ng mga subscriber. Sila naman po yung nagtatanggol sa atin. Siguro dahil na rin dun yung sa iba, inggit. Bilang naman ng isa sa marami dyan, bunga ng inggit. Siyempre lagang ganon, pagka nagtuturo ka ng maganda at maraming minsan na nagtatanong, kakaroon ng interes sa kalamansi, naiinggit sa atin. Ito, malalaki na ito. Dami. Pag pumitas tayo mga katribya, kakaroon na tayo ng neto. Dahil yung upang pitas libre na, dahil tayo namitas tayo rin ng may-ari. Ito yung ating huling herbicide. Hindi tayo natapos, meron pa tayo isa pa, yung kabila. Ayan. Kaya doon po sa mga nagtatanong natin ng mga gamot natin pong ginagamit, huwag po kayong aasang sasagutin po natin po sa vlog po na ipakikita sa inyo po yung brand ng ating pong gamot. Gusto po ninyo malaman, magbasa po kayo ng ating comment. Nandun po yung ating ginagamit. Gusto na naman ninyo na kayo lubusa po natin kayo matulungan, yun naman po ang ating ino-offer. Basta't nandito lang naman din tayo, masyal kayo sa ating pong farm. Pagpasyal ninyo sa ating pong farm, tuturo sa inyo po yung mga pamamaraan na ating ginagawa. Actually, sa dami po ng mga pumapasyal po sa atin po ng farm, sila po makapagsasabi kung sila ba'y siningil natin, kung magkano yung naging bayad nila sa ating tutorial. Di sila tanongin ninyo yung lahat ng mga bumisita sa atin. Ngayon, iba, meron mang silang mga pasalubong na ibinibigay, alam naman na hindi mo sila tanggapan ng ibinibigay. Hindi naman natin sila diniktahan kung ano yung kanilang ipapasalubong. Consideration na lang nila yon. Kung siyempre meron silang itinanong na isang bagay na wala silang idea, itinanong sa atin dahil sa kanilang kagandahang loob, natuwa, nagpasalubong sila, wala namang masama kung tanggapin mo yon. Kung di mo naman siya tinanggap, yung kanilang pasalubong, baka magdamdam pa sa iyo. Yan, para lang sa ating pong mga katribya na pagka raw wala raw bayad, hindi ako magtuturo nung pagdating doon sa kalamansi. Kakamali kayo. Kung gusto nyo subukan, punta kayo sa farm namin, paglilingkuran ko pa kayo. Basta't nandito lang tayo, chat lang kayo na maaga, mag message. Pag dito tayo at wala tayong lakad, paglilingkuran ko kayo. Yun naman po pangako natin sa ating mga subscriber. Hindi tayo maniningil lang bayad doon sa mga personal na tayo ay gustong makita, gustong malaman yung ating pong mga ginagawa about sa pag-aalaga ng kalamansi. Pagka naswertehan kayo, may bunga kalamansi, pumitas kayo hanggat gusto ninyo. Basta't yung ipapasalubong ninyo sa inyong mahal sa buhay, kunin nyo na. Gano, kahit mahal ang kalamansi, no-offer natin ng kalamansi ang ating pong farm. Basta't may bunga, welcome po ang
lahat. Pati yung ating basher, welcome din kayo doon sa ating kalamansi. Kaya lang, wag naman yung red bag ang dala mo na. Iba na yun, pagsasamantala na yun. Hindi na pasalubong ang gusto mo doon. Pagkita na ang kuha mo doon dahil ititinda mo na. Ganun yun mga katripya. Pero pagka kilo-kilo lang, ay, kung kaya mo pitasin, pitasin mo. Sisingilin ko na kayo daw pag halimbawa red bag na dala ninyo. Iba na yon. Lalo na kalamansi mahigit 2,000 sa red bag ang pinitas mo. Isipin mo nga naman nalibre ka na ng tutorial, may libre ka pang isang red bag na kalamansi. Napakaswerte naman. Ay kawawa naman yung dinalo nyo. Nakakatrivia. Kaya doon po sa ating mga ka-farmers na mga nagko-comment ng hindi magandang comment, kayo na po ang bahala. Kaya lang daw natin sinasagot yung ibang mga tanong pagka mayroong pakinabang. Pagka wala raw pakinabang na ibibigay, hindi sinasagot yung para lang katanungan. Yan naman po ang madalas po natin sinasabi sa ating mga subscriber. Kung gusto ninyo na satisfied ng pagtuturo, pati gamot, may turo natin sa inyo po nung ating pong gagamitin. Ta kayo sa ating pong farm. Mahirap po kasing ituro sa lahat. Pagka chat-chat lang o kaya dun sa messenger. Minsan nga meron talaga tayong mga ka-farmers dumidirekta noong sa messenger, sinachat tayo. Ay pagka nababasa ko, sinasagot natin. Kaya lang, siyempre mas maganda pa rin sa pamamagitan po ng ating YouTube, ating pong channel, napapanood ninyo para makita ninyo po kung paano po natin ginagamit at paano po natin siya tinatrabaho. Yun po ang ating ginagawa. Mag-i-spray pa po tayo ng ating herbicide dahil meron pa tayong isang karga na kailangan pa nating ma-spray dahil medyo mahaba na po yung ang mga damo natin. Sige mga trivia, kita po tayo ulit po bukas.